Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. For now, magbigay daan muna tayo kabisyo sa ating biyahe Sender of the Night, and this one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Bandera. So eto na nga my love, basahin na natin ang ating biyahe Sender of the Night ay itatago na lang natin sa pangalang Joseph. Ito ang biyahe ni Joseph. Dear DJ Lala, siguro isa na din tong confession para sa isang taong matagal ko nang nagugustuhan. 2 years na din since nung mas pinili kong i-keep yung pagmamahal ko sa kaibigan ko. At 2 years na din sila ng taong minamahal niya ngayon. Nakokonsensya ako sa part ko na hindi ko man lang nasabi sa'yo na gusto kita ng higit pa sa pangkaibigan. Alam ko din yung limitations ko since may jowa na siya. Pero andun yung pag-asa ko na baka pwede kasi pareha silang babae ng taong gusto ko at jowa niya. Naguguluhan na din ako kung aasa pa ba ako o magiging masaya na lang ako para sa kanila. Hi Thea, alam kong naririnig mo to. Tandaan mo na kahit anong pagod yung dumalaw, teka lang, ulitin ko, ang ganda ng linya eh. Teka lang. Hi Thea, alam kong naririnig mo to. Tandaan mo na kahit anong pagod yung dumalaw sa'yo, handa akong maging pahinga mo. Joseph. Well, Joseph, that is so sweet. Kung ano yung sinabi mo kay Thea na kahit anong pagod niya sa buhay, handa kang maging pahinga niya. Pero as of this moment, my love, kasi even if your love is true, even if yung intentions mo ay maganda, even if ang gusto mo lang naman ay makita siyang masaya, hindi ikaw yung magiging pahinga niya. She is now in a relationship with someone. Regardless of the gender, nakikita mo naman sigurong nagmamahalan sila. Nakikita mo naman sigurong masaya sila. So kung ano man niyang nararamdaman mo, kung hindi mo nagawang sabihin yan sa kanya noon, kung lumipas yung pagkakataon para maipadama mo sa kanya na she is more than just a friend to you, then just wait until the opportunity opens up again. Kasi right now, she is with someone. You have to respect that. More than a lover, respect that as a friend. Bilang isang kaibigan, respetuhin mo na siya ngayon ay nasa isang relasyon. And even if sabihin mo to sa kanya, what are you expecting her to do about it? Anong ine-expect mong gagawin niya? Puntahan ka? Sabihin sa yung mahal ka din niya? Sabihin sa yung maghintay ka na lang? That is unfair. Not just to the person na karelasyon ng kaibigan mo kung hindi para sa kanya as well. Medyo unfair kay Thea. Kasi my love, you have every opportunity to tell that someone just how important she is to you. You have every opportunity para sabihin sa taong yon kung gaano mo siya kamahal. Before this relationship even started, you have every opportunity to do so. Pero pinakawalan mo eh. I don't know kung takot ba yan. You are waiting for yourself to be ready. You are looking for a perfect timing. Pero hindi naman panahon ang mag-a-adjust hanggang sa maging ready ka eh. Sometimes, kung alam mong totoo yung pagmamahal at alam mong worth it, yung pag-aalayan mo ng pagmamahal, you will take the risk kasi you know that person is worth it. Pero in your case, dahil pinalipas mo na nga, dahil nawala na sa iyo yung opportunity to do that, I hope this will be the last time na mag-extend ka ng romantic gesture para sa kanya. Again, just out of respect. Not just to the person na she is in a relationship with, but to your friend as well, kay Thea. Ibigay mo sa kanya yung respetong nararapat para sa kanya. Do not complicate yung current relationship na meron siya. Do not complicate yung situation that she is in today.
Again, regardless if genuine yung nararamdaman mo or hindi. Regardless if na-overwhelm ka lang ng regret or talagang gusto mo siyang ipaglaban ngayon, wala ka na sa posisyon. Hindi na din tama ang panahon. If you can wait, then that is your choice. No guarantee na kapag naghintay ka, magkakaroon ng kayo. Nasa iyo yung choice kung maghihintay ka o susubo ka na lang sa iba. Pero let this be a lesson to you. Na kapag merong kang mahal, kapag merong taong sa tingin mo, sasaya sa piling mo at magpapasaya din sa'yo pabalik, take that opportunity. Give it a try. Huwag mong i-negate yung sarili mong chances. Huwag kang magpadaig sa takot. Huwag kang magpadaig sa what ifs sa utak mo. Kasi in this life, the things that are special, the things na dinidim natin as importante sa buhay natin, those are the things that's always gonna be hard to take and to take a gamble on. So kung hindi ka magiging ready or di ka ready to take a risk, then maybe, my love, you are not deserving of things that are deemed as worthy. Naintindihan mo ko, Joseph? Again, let this be the last time na mag-extend ka ng romantic gesture. If you cannot do it for her, do it for yourself. Kasi mabuti kang kaibigan. Huwag mong sirain yung nabuo mong imahe sa kanya by doing something so reckless. Just because naisipan mong maging matapang sa mga oras na kailangan mo nang umatras. Not everything in life is a battle to win. Sometimes mas nananalo ka kung alam mo kung kailan ka aatras. Kung kailan na hindi mo dapat ipaglaban kasi hindi yon ang laban na dapat mong ipanalo. Klaro? Klaro. Well, my love, I hope natulungan kita, Joseph, and I hope that day comes na bigyan ka uli ng pagkakataon ni Thea or mabigyan kayo ng pagkakataon. Pero kung hindi man yun dumating, sana hindi mo isara yung pintuan mo sa oportunidad or sa chances na baka makakilala ka ng iba. Hindi man nila kayang higitan si Thea. Magkaroon sila ng special at unique na posisyon, na pwesto dyan sa puso mo. Okay?